sinabi pong bago to si Paulo Duterte. Yan. Sinisisi na ta. Sabi ni Paulo Duterte, PRRD warned us sa kanyang kalagayan noon. Hindi siya natakot na sabihin ang totoo dahil mahal niya ang mga Pilipino at ang kanyang bayan. I hope many of us will have the courage like him to stand for what is right and what is best for our country. Ayan po ang sinabi ni Paulo Duterte. Ito po si Tatay Digong, kung matatandaan nyo. Siya yung una nagsabi na may bangag tayong Pangulo. Nadinig po namin yan. Ito lang, oh. Stage kami, nasa babang stage kami. Nasa taas lang po si Tatay Digong. Napakalapit lang po namin kay Tatay Digong nung sinabi niya may bangag tayong Pangulo sa unang maisog rally na ginanap sa Davao City. Kung ang tanging katwiran po ninyo ay namamanipulate, no? Si BBM, sobrang bait ni BBM, hindi siya magnanakaw, namamanipulate lang siya, o kaya ay ginagamit lang siya, delikado pa rin tayo. Baka hindi alam ni BBM, ginagamit siya, papunta na tayo ng gera. Hindi lang po pagnanakaw eh. Kung napapaikot po siya, namamanipulate po siya ng mga tauhan niya, mas lalo po siyang dapat mag-resign kung yan na po ang katwiran ninyo para lang iligtas siya sa pagnanakaw. Delikado po ang Pilipinas. Kung may mga loko-loko dyan sa gabinete niya na pinaiikot siya, minamanipulate siya para pumunta tayo. Imagine niyo, yung pala gusto ni BBM na maging kaibigan natin ng China. Pero lahat ng pronouncement ng mga tauhan niya, lahat ng pronouncement nila, kalaban natin ng China, naghanda tayo laban sa China, pero si BBM nagsusumikap, nilabag ang mga protocol, makamayan lang ng Chinese president. Hindi, iba po yung realidad ni BBM eh. Iba po yung realidad niya sa realidad ng mga nagmamanipulate sa kanya. Hindi po kami nagsabi niyan. Yan po ang kinakatwiran nyo para mailigtas nyo si BBM mula sa akusasyon na magnanakaw. Ito po, sasagutin ko pa po uli kasi talagang pinaninindigan nila to eh. Bakit sa BICAM at hindi sa NEP? Sino po may sabi na walang anomalya sa NEP? Sinabi nga po eh. Diba? Napakinggan natin sa Senate hearing na pag nakita na ng mga kontraktor na yung kanilang ipinasok, nag-ano na sila, nagbibigay na sila ng porsyento sa mga proponent, sa mga alabonoan at kung sino man yung proponent sa NEP. Sa NEP mismo may mga naipasok na. Hindi po kinakailangang i-insert. Yung NEP mismo, nakapasok na po doon bago po nila i-present. Yan po yung nakita nating bago dito. Dahil sa naganap na investigasyon ng Senado. Sa Senado lang naman natin naririnig eh. Sa iba naman wala tayong naririnig eh. Alam nyo, sinabi pa ni Lacson, aminado din siya eh. Yung motu proprio, hindi nila ine-expect yung motu proprio na investigation na ginawa ni Marcoleta na nagpasimuno ng lahat. Kaya po yung mga hanggang ngayon ay kumakalaban pa rin kay Marcoleta. Si Marcoleta po nagpasimuno ng lahat ng ito. Wala po nag-uutos sa kanila. Hindi po ine-expect ni BBM na si Marcoleta ay mag-iimbestiga sa Senado. Moto proprio po yan. Kusang loob ni Marcoleta na magsimula ng investigasyon dyan sa flood control project. Inamin po yan ni Ping Lacson na kung hindi yun, kaya nga sinabayan ni Ping Lacson dahil, di ba, gusto niyang labuin yung ginagawa ni Marcoleta eh. Bilang Blue Ribbon, ang ganda ng tunguhin eh. Papunta sa mga mastermind. Kaya si Ping Lacson
nagsariling privilege speech para ilantad yung mga taga Bulacan. Pero nung nasya na yung Blue Ribbon, yung mga sinasabi mong si Olaybar tsaka si Bersanwin, bakit hindi mo imbitahin ngayon, Lacson? O isa pa, bago ko makalimutan. Ano na mangyayari kay pagdamagan, pagdangaman? Ano na mangyayari sa kanya tsaka kay Lucas Bersamin? Hindi ba sila iimbestigahan? Hindi ba kaya sila pinag-resign dahil na-involve sila? Nabanggit yung pangalan nila? Hindi ba sila iimbestigahan ngayon? Lacson, hindi mo sila imbitahin? Anong klase na yung Blue Ribbon? Hindi mo iimbitahin si Olaybar, hindi mo iimbestigahin si Bersamin na pamangkin, hindi mo iimbestigahin si Lucas, si Pagdangaman. Para saan pa yung Blue Ribbon na yan? Oh, hawak daw ni Mike Defensor, yung isa sa mga tauhan ni Saldico. Imbitahan mo through Mike Defensor para may silbi yung pagiging Blue Ribbon mo. Kasi kung ang tanging ngayon nakikita na namin kung bakit mo kinuha yung Blue Ribbon sa pagtatanggol mo ngayon kay BBM, kami tamang hinala na kami sa iyo eh. Alam mo lahat na nagtatanggol kay BBM, lahat na malapit kay BBM, mukhang lahat may kaso eh. Mukhang lahat merong mga tinatagong baho eh. Ano kaya tinatagong baho mo, Lacson? Bakit hindi mo imbitahin yan sila magdamagan? Saka si Bersamin.